الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالكلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة كافية كافلة بحسن المآب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي أولا بنفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، حيث أمركم بذلك ربكم جل في علاه، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربه نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلب على قلبين: قلب الأسود مربادا كالكوز المجخية، أي مقلوبة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت الsamawat wal ard. Lahat ng papuri at pasasalamat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin liban kay Allah, at tayo ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, propeta ni Allah, sugo ni Allah. Patakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala ng totoong pagkatakot sa Kanya, at huwag natin nahayaan ang ating mga sarili na datnan tayo ng kamatayan na hindi naging ganap ang pagkatakot natin kay Allah at pagmamahal natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na pagkatakot, ang pinakapangunahing lugar ng pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sa ating mga puso. Magsisimula sa ating mga puso. Yung pagkatakot natin, pagmamahal natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, dito magmumula sa ating mga puso. Alam niyo ba mga magulang, mga kapatid, na itong puso na ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, maliit sa paningin natin, ngunit napakalaki yung responsibilidad na ginagampanan ng maliit na bagay na ito, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Na ang iwigan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong parte ang katawan natin na maliit, na kung saan itong bagay na to kapag ito'y nagtagumpay, lahat ng katawan natin ay magtatagumpay at tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag itong bahagi ng ating katawan, itong maliit na bagay na ito, ay mawasak,
o bumagsak, lahat ng bagay na meron ng ating katawan ay hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Ala huwa hiyal qalb. Ito, walang iba na lamang, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ang ating mga puso. Kaya ingatan natin itong mga puso natin, mga magulang, mga kapatid. Katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala at palagi nating dalangin kay Allah na dumating tayo sa kabilang buhay, na sa araw na haharapin natin si Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating mga puso ay dalisay sa mga bagay na ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi marumi, hindi punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng kasakiman, punong-puno ng pagsisinungaling, punong-puno ng pagmamataas, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sa araw na iyon ay hindi makakapagbigay buti sa iyo ang iyong kayamanan, ang iyong mga anak, illa man atallaha biqalbin salim. Ang makakatulong lang sa iyo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na yun ay sila yung mga taong naihandog nila kay Allah ang kanilang mga mabubuting gawain biqalbin salim, na ang kanilang mga puso ay dalisay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang dumi, walang riya, walang kibar o pagmamataas o mga iba pa mang mga sakit na napapaloob sa kanilang kalooban. Bago pa man dumating sila sa kabilang buhay na haharapin nila si Allah, ay meron silang bulsila na puso na ihaharap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ng ating mga ulama, dalawang uri ang sakit na tumatama sa puso ng mga tao. Una dito, ito yung physical na fitra, na likas na pagkakalikha sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong mga sakit ito? Nakakaramdam ka ng lubos na kalungkutan. Nakakaramdam ka ng pagkabigo. Nakakaramdam ka ng takot. Ito ay pisikal o di kay kung ano pa mang sakit na tumatama sa puso mo. Itong mga bagay na ito, mga magulang, mga kapatid, ay may katapusan dito sa mundo, at hindi mo ito madadala sa kabilang buhay, at hindi mo rin ito pananagutan sa kabilang buhay kung magkaroon ka man ng ganitong sakit. Pangalawang sakit, sabi ng mga ulama, itong puso na nauugnay sa ating mga kaluluwa, na ito ang tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sakit ng puso na ito? Marami, mga magulang. Sakit mula sa pagriya, paggawa ng kabutihan na hindi kay Allah. Sakit na mula sa pagkasira ng intensyon. Sakit na mula sa pagmamataas. Sakit na nagmula sa syubha o pag-alinlangan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit na nagmula sa mga syahwat, pagnanasa ng tao sa pagkahumaling sa paggawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga sakit na tumatama sa ating mga magulang, mga kapatid, na dapat nating ingatan, na dapat matanggal sa atin ito bago pa man tayo dumating sa kabilang buhay. Kasi ito, habang buhay natin ito tatamasain. Kapag hindi natin ito natanggal sa sarili natin, na dumating tayo sa kabilang buhay na dala-dala natin ito, mga magulang, mga kapatid, mapaparusahan tayo at hindi tayo tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng lubusan. Maaari natin pagdusahan ito sa kabilang buhay, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته. Sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah na ang puso natin, mga magulang, mga kapatid,
may dumadating sa atin na sakit, na kapag itong sakit na ito ay napamunuan niya ang ating mga sarili, magtutulak sa atin para masira yung pamumuhay natin. Masisira ang pamumuhay natin, mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ano itong sakit na ito, mga magulang? Wahuma, tandaan itong dalawang sinabi ni Ibn al-Qayyim. Wahuma maradus syahawat. Ito yung sakit ng puso mula sa labis na pagnanasa, pagkahumaling sa mga paggawa ng hindi ka nais na gusto ni Allah. Pagsizina, pagpatay ng tao, pag-inom ng alak, lahat ng gusto ng sarili mo na nagdadala sa iyo sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y sakit na nag-uudyok sa iyo ang puso mo, dahil yan sa puso mo na may sakit, mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya mo yan nagagawa, mga kapatid. Kaya tanggalin mo yan sa sarili mo at magtawba ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maradus syubuhat. Itong maradus syubuhat, ito yung sakit na kung saan nagdadala sa atin sa pag-alilangan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hada aslu da al-khalq illa man afahu Allah. Ito ang pinakapunot tulong mga sakit na mula sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, kasama tayo, liban na lamang dun sa ginaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mawala sa kanila ang sakit na ito, mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wa qala aidan rahimahullah, madarul i'tidal al-qulub wa asqamuha ala aslayn. Sinabi niya rin yung ilan sa mga malalaking sakit ng ating mga puso, dalawa din, na binubunga niya, mga magulang, yung binanggit niya kanina. Nagbubunga ito ng fasadul ilm. Kapag nasira yung puso mo, masisira din yung kaalaman mo. Kapag sira yung puso mo, hindi mo makikita yung katotohanan, masisira ang kaalaman mo. Wa fasadul qasd, at masisira din ang niyat mo, intensyon mo, na ito'y para kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tandaan, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya iniingatan natin itong puso natin na mawala sa atin yung iba't ibang uring sakit. Bakit? Dahil kapag ang isang tao, nabanggit sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, nakagawa tayo ng kasalanan, nukitat fihi sauda, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Nagiging parang maitim ito na tuldok na nailalagay ito sa kanyang puso. Kapag gumawa na naman tayo ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala, magiging tuldok na naman itong maitim, hanggang sa maging maitim na ang ating puso, mga magulang, mula sa sakit na ito, at hindi na natin makikita ang katotohanan. Akala natin yung katotohanan ito, akala natin yung mali, akala natin yung katotohanan, nababaliktad natin. Yung katotohanan ay mali. Yung mali, yun ang katotohanan. Ito ang pinakamalaking pinsala, mga magulang, mga kapatid, kapag ang mismong puso natin ang nagkaroon ng malaking sakit, mga magulang, mga kapatid, naaapektuhan niya lahat ng aspeto ng pamumuhay natin dito sa mundo, mula sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit ng mga ulama, mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itong dalawang uri na ito. At nagbanggit sila ng mga halimbawa na nauugnay dito sa dalawang binanggit natin na sakit. Ito yung maradus syubuhat wa maradus syahawat. Yung maradus syahawat, mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala yung ilan sa mga halimbawa nito. Sabi ni Allah, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِينَ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا.
Binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng babala yung mga asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at lahat ng mga sumusunod dito na kapag sila ay nagkikipagsalita sa mga kalalakihan, ay huwag nilang pinalalambot yung kanilang mga boses. Imagine. Bakit? Dahil dito nagmumula din ang sakit ng syahwa, yung pagnanasa, nabubuhay mo yung pagnanasa ng lalaki, mga magulang, mga kapatid. Kaya ma'alladina fi qalbihi marad. Nagbubunga ito mula sa puso nila na sakit. Wa qulna qawlan ma'rufa, magsalaysay kayo sa kanila ng magandang pagsasalita. Pero hindi yung pagsasalita na para bang nagbubunga na parang pinapaganda ng babae yung kanyang boses, kahit hindi naman ito yung normal na boses niya, mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito ay nagbubunga ng syahwa, pagnanasa na maaari makadulot ng paggawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga magulang, mga kapatid, na binanggit ng mga ulama ay yung maradus syubuhat. Yung sakit na nagmumula sa pag-alinlangan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Halimbawa ng syubuhat, mga magulang. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakdhibun. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sa kanilang mga puso ay may sakit. Fazadahum Allahu marada. Dinagdagan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga sakit. Bakit? Walahum adabun alim. At meron silang nagantay sa kanila na matinding kaparusahan sa kabilang buhay. Sa anong dahilan? Bima kanu yakdhibun. Dahil pinapasinungalingan nila ang mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga bagay na ipinadala sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lahat ng mga taong pinasisinungalingan nila ang mga ayat ng Allah at mga ayat ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, nasisira ang kanilang kaalaman at dinadagdagan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkakaroon ng sakit ng kanilang mga kalooban, mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Bakit? Dahil kinukulangan nila, pinasisinungalingan nila ang mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Marami yan, mga magulang, mga kapatid. Ilan sa mga tao na tinatalikuran nila, pinapasinungalingan nila yung mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga salaysay ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Alam nyo ba, mga magulang, mga kapatid, na kapag isa man lamang sa katuruan ng Islam na tinanggal mo, hindi mo pinaniwalaan sa mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, maapektuhan niya ang gawain mong pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, sinasabi mong pinaniniwalaan mo si Allah, pinaniniwalaan mo ang mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi mo pinaniniwalaan ang mga kitab na dumating, yung mga aklat na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala, masisira ang iman mo, masisira ang pananampalataya mo, masisira ang puso mo. Bakit? Dahil kinulangan mo, pinasinungalingan mo ang itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala na itinuro ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, ikaw, sinasabi mong pinaniniwalaan mo ang araw ng paghukom, pinaniniwalaan mo na mayroong kubur, pinaniniwalaan mo na mayroong araw ng paghukom, may sirat, pinaniniwalaan mo na may impyerno, pero hindi mo pinaniniwalaan na may paraiso si Allah subhanahu wa ta'ala. May sakit ang puso mo, kapatid, sa pananampalatayang Islam, at dadagdagan pa ni Allah ang sakit mo. Bakit? Bima kanu yakdhibun. Pinasinungalingan mo yung mga ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipinaliwanag ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya delikado, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ang pagsisinungaling, lalong-lalo na kung ang pinasisinungalingan mo
binabawasan mo ay ang mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga turo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala aidan, ano bang mga halimbawa na resulta ng syubha, pag-aalinlangan sa ating mga puso, binanggit ng Allah, وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ. Ito na naman yung sakit mula sa ating puso. وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Sinasabi ng mga taong sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, anong gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa halimbawa na ito? Anong makukuha ang aral dito? Ito yung mga taong totally na tinatanggihan nila yung mga utos ni Allah kapag nagkaroon ka ng question sa nais ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kino-question mo yung mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala at yung nais maganap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan sa mga nagtuturo na lumalabas yan, hindi magiging adil si Allah subhanahu wa ta'ala, ika nila. Hindi magiging adil, makatarungan si Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpaparusa sa libingan. Bakit? Dahil yung mga nauna daw sa unang pinanganak ng Adam at ang huling ipinanganak ay hindi magiging magkaparehas sa pagpaparusa sa libingan. Kaya hindi magiging adil daw si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinong may karapatan sa iyo na magsalita? Nasabihan mo na hindi adil si Allah subhanahu wa ta'ala. Walang imposible sa paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya niyang ligayin ang nais niya. Kaya niyang pagparihoy ng araw na meron sila. Walang imposible kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na hindi matatanong si Allah subhanahu wa ta'ala sa paglikha niya, sa nais niya. Tayo ang tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, mga magulang, mga kapatid. Kaya wala tayong karapatan na tanungin si Allah subhanahu wa ta'ala sa nilikha niya o dapat niyang gawin, mga magulang, mga kapatid. Kasi kung meron kang pag-alinlangan sa bagay na ito, nangangahulugan na ikaw ay may sakit sa iyong kalooban. Ito ay sakit, mga magulang, mula sa syubha. Pag-alinlangan, nag-aalinlangan ka pa sa nais ni Allah, nag-aalinlangan ka pa sa kinuwento sa iyo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito'y matinding sakit, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Binanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala, ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag ang tao ay nalulugmok, may sakit yung kanyang puso, lahat ng naiuudyok sa kanya ng syaitan, tinatanggap ng kanyang sarili. Ito'y sila yung may mga taong kasyatu yikulubihim. Matigas na yung kanilang mga puso. Bakit? Dahil dinadagdagan na nila yung paggawa nila ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala at naisara na sa kanila yung katotohanan. Hindi na nila makita yung liwanag ng gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal zalimina lafi shiqaqin ba'id. Natakpan na sa kanila yung mga taong mga zalim, mga gumagawa ng kasalanan kay Allah, mga sinungaling, mga nagpapasinungaling sa mga ayat ni Allah at mga hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Inilayo na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas. Mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito'y nakakatakot na sakit na dapat natin tanggalin sa ating mga sarili bago pa man dumating sa atin ng kamatayan. Bago pa man dumating sa atin ng kamatayan, mga magulang, mga kapatid, matanggal natin itong mga sakit na ito. Bakit? Dahil ito'y nakakahiyang kasalanan sa kabilang buhay. Alam niyo ba na inilarawan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung mga taong may mga puso pero hindi nila ginagamit sa tama. May mga paningin, may mga na hindi ginagamit sa kalulubog ni Allah. Mayroong mga tenga na hindi nila ginagamit sa kalulubog ni Allah. Ulaika kal-an'am. Halito para silang mga nagmistulang mga hayop, mga magulang, mga kapatid.
Bal hum adal. Sobra pa sila sa hayop. Bakit? Dahil dinakila ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Espesyal yung pagkakalikha sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero binubulag mo ang sarili mo sa mga sakit na ito, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at ilayo tayo sa malaking sakit na ito. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa li jami'il mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.